the Philippines, known as the Pearl of the Orient Seas, a land based with endless beauty, rich culture, and warm-hearted people. From the golden sands of Boracay and of the emerald rice terraces of Banaue, from the glowing sunset of Manila Bay to the crystal clear waters of Palawan. Every corner of our country tells a story of wonder and life. Our islands are gifts of nature, filled with mountains that touch the sky, rivers that flow with life, and seas that sparkle under the tropical sun. Here, every sunrise brings new hope, and every sunset reminds us how truly blessed we are. Our people are known for their smiles, their faith, and their strength, always finding joy even in simplest moments. But beneath this beauty lies another story, one that is harder to look at and even harder to ignore. Because behind the postcard perfect scenes, there are mountains of waste growing silently in the background. Behind the laughter of children playing by the rivers, our water slowly choking with plastic and garbage. Behind the color fiestas and busy markets lie streets filled with trash that we often choose not to see. The Philippines, once known for its clean shores and lush landscape, is now fighting a silent battle. A battle against pollution, waste, and neglect. Every day, tons of trash pile up in our cities, clog our canals, and drift across our seas. The very beauty that defines our nation is slowly being covered by our own carelessness. What was once the pearl of the Orient Seas now bears the scars of human waste. Our river, once clear and alive, now carry the burden of plastic bottles and wrappers. Our oceans, once home to colorful corals and fish, now drown the floating garbage. In our community, rich with kindness and unity, now struggle with daily reality of overflowing waste. Every day, millions of Filipinos throw away tons of garbage from the streets of Manila to the small barangays of the provinces. Trash has become part of our daily use. But behind every plastic bag and every pile of waste lies a bigger story, one of neglect, struggle, and hope. This is not a story about trash. This is a story about us and how we can make our nation clean again. The Philippines generates over 60,000 tons of garbage every single day. Most of these comes from our homes, leftover food, plastic wrappers, bottles, and packaging. Unfortunately, only a small part of it is properly segregated or recycled. The rest, it ends up in open dump sites, rivers, or the oceans. The most common types of trash we see are plastics, plastic bottles, sachets, and bags that never disappear completely. They just break into smaller pieces, polluting the soil, the air, and the sea.
the environment, it affects our health, our economy, and our future. Waste management is one of the biggest responsibility of the government. In the Republic Act 1903 or the Ecological Solid Waste Management Act of 2000 was created to solve the problem. It says that every city, municipality, and barangay must have a proper system of garbage collection, segregation, recycling, and disposal. Barangays are required to have materials recovery facilities or MRFs where waste is sorted and reused. But in reality, many areas in the Philippines still lack these facilities. Some garbage collection still mix biodegradable and non-biodegradable waste. Many communities don't have enough track and bins or education about poor waste management. That's why trash continues to pile up and the government struggles to keep up. Trash affects everyone, the rich and the poor, the young and the old. When garbage is not properly managed, it leads to flooding, disease, and pollution. Streets became rivers of waste every time it rains, and drainage systems overflow because they're clogged with plastic. The smell of rotting trash lingers in the air, mixing with the smoke from burning waste. It's not just an eyesore, it's a danger to life. Flood caused by blocked canals destroy homes and leave families with nothing. Piles of uncollected garbage attract rats, flies, and mosquitoes that spread deadly disease like dengue and cholera. Children playing near dump sites inhale toxic fumes. Every piece of trash that's thrown carelessly adds up, slowly poisoning the land we live on. Our oceans, rivers, and lakes are crying for help, silent witnesses to years of neglect. What was once clear and full of life has now turned murky and suffocating. Plastic bottles float beside dead fish, tangled in nets of garbage. The gentle waves that once reflected the sun now carry the weight of our waste. Mangroves, which used to protect our shores and nurture young marine life, are now choked with discarded bags, bottles, and broken plastic wrappers. Even the air we breathe is no longer clean. Smoke from burning trash rises into the sky, carrying it invisible poisons that settle in our lungs. It's easy to look away to think it's just another pile of garbage, another ordinary fire. But behind that smoke lies a slow destruction. When we throw something away, we think it disappears, but it doesn't. It only moves somewhere else, to the rivers, to the landfills, to the air we breathe. Each piece of plastic, each bag, each bottle becomes part of a growing mountain of waste that the earth can no longer carry. And in the end, it comes back to us through polluted water, poisoned food, and the sickness that spreads in our communities. Remember the tragic Payatas landfill collapse in 2000? Hundreds of lives were lost beneath tons of garbage. Families were buried under the very waste that society had thrown away and forgotten. That tragedy was more than just a disaster. It was a painful reminder that neglect has consequences, that waste mismanagement can destroy lives in an instant. And yet, even after that tragedy, our lesson remains unfinished. Today, many of our rivers, like the Pasig River, are filled with waste. The once proud river
that once gave life to the communities has turned dark and lifeless. Marine animals die from swallowing plastics, mistaking them for food. Farmers struggle with polluted water that damages their crops and livelihoods. Fishermen return home with empty nets, their hopes sinking with the tide. Meanwhile, the ordinary citizens breathe in smoke from burning trash, a daily reality in many barangays. Children cough as they play near piles of garbage, unaware that the air around them carries danger. Every day, we live surrounded by the very waste we created, a constant reminder that our actions, big or small, shape the world we live in. But we cannot blame the government alone. Each of us has a part to play. Every candy wrapper we throw, every bottle we don't recycle adds up. We can start by following the 3 R's: reduce, reuse, recycle. Reduce what we throw away. Reuse what we can still use. Recycle materials to give them a new purpose. Schools, families, and communities can work together to make change. Reusable bottles, saying no to plastic bags, or joining clean-up drives can make a difference. Because citizens can act responsibly, the government's jobs become easier and our environment becomes cleaner. The government continues to push for the better waste management system. Many cities now have strict segregation rules. Others have banned single-use plastics and promoted composting. But changes remain. There are still illegal dump sites, lack of discipline, and corruption in waste constructs. Some citizens still do not follow segregation rules for real change to happen. Government programs must be with citizen cooperation and continuous education. Despite the challenges, there is hope. Across the country, youth organizations and environmental groups are taking action. The government is also exploring new technologies like waste-to-energy facilities and improved recycling systems. Slowly, we are learning that trash is not just a waste. It can also be a resource if managed properly. Every Filipino has the power to make a change by being aware, disciplined, and responsible. The story of trash in the Philippines is a story still being written, but the ending depends on us, on our choices, our discipline, and our love for our country. If every Filipino learns to care, if every barangay acts together, then maybe one day we will see a Philippines that is truly clean, green, and safe. Because a clean nation is not built by one law or one leader. It is built by the hands of millions who choose to do what is right every single day. This is our home. This is our country. Let's keep it clean. So, good morning everyone. I'm here na ako diri sa Upper Panabang with Erlinda Andante. And I'm Sarah Alin Sonorin di ay. Ako ang mo interview ni Ma'am Erlinda diri bahin sa basura, mga issue sa basura ug uban pa. So, Ma'am Erlinda, pila namang years nagpuyo diri sa Upper Panabang? Almost 10 years. 10 years. Okay, 10 years. So, nakabantay na ba ka uglay ka ng mga issue tungod sa basura diri? Siyempre, kabantay yun ta kay umlupyo ko ta diri niya. At the same time, kaning bahin aning basura nato diri, talagsar gyud ni siya makuha. Say gani,
kaning night time nga ang schedule diri is Friday, pero dili gid siya ingon nga makuha gid tanan, ana ba? So sa karon na kuan asa man sad ka nagtrabaho? For now, trabaho ko sa Worldwide Central Properties diri sa may Gururdo. O nya didto sad curious ko kung kapila or sa what week kwaon ang basura didto? Dito, as far as I observe, kanang inig ka 5 o'clock, ang ulik mi sa basura gikan sa first floor, then third floor. Na after ana, amo amang ibutang dito sa gate sa Worldwide. Then ang guard mao na siya mo imo butang sa garbage ngadto sa kining sa kasada, pero na time kay simpre giingnan man mi sa kaning sisit nga kinahanglan kung magpagawas og basura mga 9 o'clock sa gabi kay ang namay mukuha na nga basura gikan sa city. Mao na nga kining among si chief, among guard, mao na siya mo butang dito sa gawas. Basta ang amuan lang nga amuan ang nabutang dito sa gate, siya nang bahala, ana. Okay, sa kuan sa kapila man sad kwaon ninyong basura dito? Every kasagaran murag every night yun na at 9 o'clock. So every day jud siya kwaon? Every day. So do you think it's unfair na diri sa Upper Panabang kay panagsa kay kwaon ang kuan basura dili sa isa ka week murag dili jud mo ari habang didto everyday ang kwaon ang mga basura didto? Para nako murag siguro unfair kay ngano dito sa amo kay simpre sa akong gitarbahoan simpre dito murag along the road dali ra jud kay siya. Well diri sa Upper Panabang dahil sa Bikoy anak ko dili gyud siya madali kay simpre ni ami sa bukid-bukid nga party sa Apas. So dili gid siya ingon nga makiter nga makuha gid ang mga basura. Okay. So do you think na ang diri sa Upper Panabang kay limpyo siya? Para nako not so limpyo kay ang mga basura di kay makuha. Pero sa mga kasagaran diri sa namuyo pod ila pong ikip ilang basura nga dili pod ingon nga katag, ginasulod sa nila ni og sako o garbage bag para kung abot na ang time nga naagi basurang mo ari diri automatic din siya nga makuha madala. Unsa man sad ang imong masulti sa mga tawo nga naglabay og basura bisan asa lang? Ang ako lang maistorya no nga kinahanglan gyud nato nga dili ta magpataka og labay sa mga basura kay kini sa mobalik ta punin nato sa maaning kaning pagclogging sa mga kuan kining kanal nato nga sahay atog yung makit-an jud maobserbahan nga labi na diri sa kaning 6th Street ang mga basura ang kanal clogging kayo gumikan sa kung kusog na ganyang ulan magpataka sana sila og labay nga maon na kung maistorya nga kinahanglan jud atong itarong og insaktong lugar or butanganan ng atong mga basura. Moro na. Sige, thank you Simon Time, Miss Erlenda. Thank you. You're welcome. Unsay pinakalakong issue nga giatubang sa inyong lugar karon? Usa sa pinakadakong issue nga giatubang sa among lugar mao gid ang problema sa basura. Halos matag adlaw makita nimo nga nagihapon yung mga basura nga nagtapok sa mga dapin sa kalsada o sa kanal. Bisan pa og naay basurero nga mga ulikta dili gihapon malikayan nga naay manglabay bisan asa. Tabi na mga plastic magpundo o magsuksok miskin asa mao nga dali ra magbaha kung ulan.
Sa imong tan-aw, nganong daghan gihapoy mga basura miski naanay mga basurahan? Para nako, mangdaghan gihapon ang basura kay daghan mga tawo nga walay disiplina sa paglabay. Bisan kabalo na ang uban nga sayop ang labay bisan asa. Ginabuhat gihapon nila kay murag wala nila tagda ang epekto niini sa atong palibot. Usahay pod puno na ang mga basurahan nga ang uban imbis na ngita og laing basurahan ilabay na lang nila sa daplin sa dalan. Ang uban pod tapulan nga malimpyo sa ilang lugar kay nagtuo nga trabaho ra na sa basurero o sa barangay. Pero kung magtinabangay ang mga tao o magpakita og disiplina, mas dali nato malimpyuhan o mapaayo ang atong lugar. Ang kalimpyo man go dili lang responsibilidad sa usa, kundi sa tanan nga nagpuyo sa lugar. Unsa may epekto sa basura sa inyong lugar o sa inyong mga residente? Dako gid kaayo ang epekto. Una, magbaha kung mag-ulan, kay magbara ang kanal. Ikaduha, mabaho o magkadaghan ang lamok ug langaw na makahatag og sakit sa masadinggi o uban pa. Ikatulo, mawala ang nindot nga tan-awon sa lugar, dili lang si physical nga problema, apil pud ang mental ug emosyonal, kay makalagot tan-awon nga hugaw bisan kabalot ang pwede mangalikayan. Giunsa pag-atiman sa inyong barangay ang basura? Sa among barangay ginapaningkamutan gyud nga limpyo ug hapsay ang palibot bisan pa man sa kadaghan sa basura. Kada Lunes maari ang truck ikan sa barangay aron mangolekta sa basura matag balay. Itambagan pud mi nga dili manglabay bisan asa ang basura labi na sa kanal o kilid sa kalsada. Ang mga residente gihangyo nga magbutang og sako o plastik para sa ilang basura aron sayon ra pagkuha sa truck. Pero miski na ay magkolekta sa among basura, naara gihapon mga basura nga magkalat-kalat sa dalan. Usahay malit ug kuha ang truck. Mao nang magpundok mga basura ug magsugod na og kabaho. Mao nang importante gyud nga magtinabangay ang tanan nga residente dili lang magsalig sa barangay aron mapadayon ang kalimpyo o kahapsay sa among lugar. Kung hatagan kag opportunity nga makahatag og bagong program or solusyon para sa basura sa inyong lugar, unsa man imong buhaton og nganong importante man ni? Kung hatagan ko og opportunity nga makahatag og solusyon, pag-implement ko regular nga clean-up drive bisan usa ka beses sa usa ka semana aron magtinabangay ang tanan sa pagpanglimpyo sa kalsada, kanal o public areas. Siguruhon po nako ang consistent ang pagkuha sa basura sa truck aron dili magpundok or magtapok ang mga basura. Tudloan po nako ang mga tao sa saktong pag-segregate sa malata o di malata nga basura o ipakita sa mga bata nga importante ang pag-atiman sa palibot. Kung magsugod ang tanan sa gamayng buhat ug magtinabangay, mas limpyo ug himsog ang barangay. Sa ingon ani, malikayan nato ang baha ug sakit. Mas nindot tan-awon ang lugar para sa tanan. Unsa imong mensahe para sa mga tawo bahin sa basura o kalimpyo sa palibot? Ang akong mensahe sa tanan, unta magtinabangay ta sa pag-atiman sa atong palibot. Dili man kinahanglan nga dako dayon ang atong buhat, basta magsugod lang ta sa gamay nga paagi sama sa paglabay sa basura sa saktong basurahan o paglikay sa pagkalat. Kung magpakita ta o disiplina, mapanalipdan nato ang atong lugar o ang atong panglawas. Usahay abi nato gamay rang epekto sa usa ka plastic nga ato lang gilabay bisan asa, pero kung tan-aw nimo, maunay usa sa mga hinungdan nga magbaha, mabara ang kanal o magkatag ang baho sa palibot. Dili na lang problema sa usa ka tawo, kung problema nato tanan. Busa unta atong hinumduman nga ang kalimpyo magsugod sa atong kaugalingon. Kung limpyo ang atong palibot, limpyo pud ang atong nahuna o mas nindot ang atong pagpuyo. Unsa man imong masulti bahin sa kaimtang sa basura diri sa inyong lugar karon? Sa tinuod dako jud kay na problema ang basura sa mga sitio. Kay usahay magtakog na silid sa dalan manmaho kay dili makuha sa truck sa basura. Una daghan kayo mga residente diri nga magbuhol tungod kay magtapok ilang basura. Oh,
So kanang unsa man imong gibati kung makakita ka og basura sa imong palibot? Natural magkuol alangan. Kay siyempre manimaho atong kuan diha dapat sa mua ko daghang basura di manimaho ta. Kay basura langawon. Mo ba nay nungdan sa usa sa mga magkasakit ang tao. Pila ka beses sa usa ka semana mangulikta ang barangay sa basura ug igo ba kana para sa inyong lugar? Sa diri sa mua duha ka beses sa Lunes ug sa Sabado. Nga panangitan ma-timing og kanang holiday di makuha mo na dili gyud na enough dapat unta dapat mga tulo ka beses siguro sa usa ka semana. O sige dapat MWF ba bisa naton sa Sabado pwede ra katara dili magtapo ang mga basura naton namo diri. Barangay mo na may suggest ta sa among kapitan na dapat katulo kundi kaupat sa usa ka semana. Sa imong pananaw unsay hinungdan nga nung daghan gihapon ang nakatambak og basura bisan pa nga kanang balaod nga dili niini? Ang ako sa residente pud namo sa mga tawo ta dapat na sa disiplina. Dapat di sa nila ipagawas ang ilang basura kung wala pa yung mga basura nga kukulikta. Dapat i-segregate yun na yan. Dapat ibalaon na yun ang segregation. Dapat sa itong mabulok o dili mabulok, mayana ba? Dapat nila nang ipabalaod. Yan dili yun nakwaon sa mga basura kung dili i-segregate ang basura para at least na ditong basa o dili basa. So, unsa ninyo pag-manage ang basura sa inyong balay? Sa pagkakaroon, dili di-segregate. Wala na mag-segregate kay wala man mula ba naman tanan sa mga diring barangay. Labay raman tapok raman ba usara ang basura segregation wala segregation na naitabo so usara na ang di ma kuan mabulok ug di mabulok wa sagol malata ug di malata ba. Unsa man ang gibuhat sa inyong barangay aron masulban nga problema sa basura? Ay nga munay pangutana wa di ko katubag kay wa sa ka kuan kay ilahan mangulikta ra na sila. Mura kulikta basura pero ang importante ra sa makuha sa dinang basura murang sa importante bahala na lang di nila gi-segregate basta importante makuha tanan tanay disiplina ang mga tao na lang mismo mga kita na lang tao pa mo na mo disiplina sa itong kagalingon na dapat ato ilain ang atong mga basura i-segregate na lang ni nato sa itong kagalingon ni malay mo na dapat. Unsa man imong naobserbahan nga epekto sa basura sa kanang kalipukan sa kaimsog sa mga tao? Ay naku jud kayo nag-epekto jud kay mo na hinungdan biya sa usa ka sakit kay kagaw gud na di ba? Spread ang kagaw di mo spread ang mga daghang sakit klaseng sakit ya usa pa mo na sana mo na flood control project. So di ba mo na hinungdan sa baha kay atong mga basura na nasa sapa nya diba dili ba na makakuan tapok na sa basura basta na sa kanal dili magkatapok sa kanal awan puspong gawas mabaha ang muna inundan sa baha ba yung basura so dapat dapat dita maglabay bisan sa ato ng tarungog kuan na itong basura ba utang kanang unsa kahan nato pagikayat ang mga tao nga maglabay sa saktong basurahan? Siguro ato Diyos lang palimangmuan na dapat di na ito ilabay sa bisanasa basura kay ngano muna usasan magkasakit ta usasan magkabaha ta muna ni dapat nga kita sa itong kagalingon ato ning ampingan ba nga ang basura dapat responsablita ang basura dapat ilabay sa saktong labayanan dili mapataka og labay. Unsa imong kahadlok kung dili masulban ang problema sa basura? Dako juga nag-epekto gawa sa ingon nga na magkasakit ta kay kagaw magkabasa na dingge ba o sana sa inungdan nga dingge kay kagaw daghang kuan daghang lamok so langaw pwede sang ugawa ng langaw so ba sakit magkasakit ang atong mga tao magkasakit-sakit. Unsa man imong mensahe para sa mga tao bahin sa pagatiman sa basura ug sa kalipukan? Dapat siguro kita mga tao dapat mag-responsablita sa basura, mag-iyahay lang ng taba. Dapat ato na i-segregate para kaibaw ta kung say kaya dapat ba tayo mga basura nga dapat sa natong ipusok na sa mga botelya baron ato nang ilain kaya pwede ba mahalin ma-recycle pa na kung sa itong
dapat kaya ka beta mabuhat sa mga botelya. Plastic bottle pwede na to tanom, di ba? Tanom. Yang mga plastic ato na ilain kay kanang plastic di na malanay, di ba? So ato na ilain, yan nila to sunugon kay ako sa atong kalibutan kay na basta ka nang lain ba yan sa ozone layer, di ba? Okay, magkasikuan ta magkasakit sa na. So dapat kita mga tao responsable siguro ta dapat atimanon nato pa masura di pa dapat nakaglabay. Dapat na responsable lang yung pagkatao sa kaugalingon sa basura kaya ato ng basura dapat ato nang itarong og labay itarong natong butang sa dapat atong butanganan kaya kung maglabay ta sa dapat na natay naa sa kuan pa dapat sa ato na ikabot na sa truck basura dapat dito na ta maglabay dili lang buta na tusdan kay manimaho in town. Sige Okay, 1, 2, 3. Muna ning bikaw na nula. Dali. Wait lang. Okay, 1, 2, 3, go. But we cannot blame the government alone. Each of us. 1, 2, 3, go. Sorry. 1, 2, 3, go. The government jobs becomes easier and our environment. The biggest responsibility of the government. The Republic Act 90 Reuse, recycle, reduce what we throw away. Tanday. 1, 2, 3, go. The government continues to push for a better waste management.